Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, opinyon, obserbasyon at kuro-kuro. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin yung mangyayari bukas dahil yung Kongreso, yung House of Representatives po, ay meron silang committee hearing bukas at nag-imbita po sila ng 40, 40 na vloggers at content creators. At karamihan sa kanila, ang nakapagtataka is itong 40 na vloggers or content creators ay sila po yung mga alyado na sumusuporta kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasi karamihan sa kanila, sila po yung mga vloggers nila, sila yung mga gumagawa ng kwento tungkol sa ginagawa ng ating dating presidente. At siyempre, nagbibigay sila ng kuro-kuro at sinusuportahan nila dati yung mga ginagawa ng dating administrasyon. At ayaw ko lang magbanggit yung mga pangalan ng mga inimbita, pero marami dito ay mga news reporters, journalists, maraming abogado, yung mga nag-o-observe, kagaya ko rin, na nagbibigay ng critic sa isang administrasyon. Alam niyo, ang pakay ng House Committee na ito is alamin kung paano masugpo daw ang fake news. So, yun ang dahilan kung bakit nila inimbita itong 40 vloggers or content creators. Parang lumalabas na meron na silang konklusyon na itong mga 40 na ito ay nagpapahayag ng fake news. Parang mali yata yun. Lahat po naman sila ay resource persons. Ay, ito nag-imbita sila ng mga ganitong mga tao para alamin kung ano ang dapat gawin ng gobyerno para maiwasan itong mga fake news. Yun ang dahilan kung bakit sila nag-iimbita. Alam niyo, madali lang gumawa ng fake news. Ang dali-dali lang gumawa ng fake news. Ang mahirap dito is lahat na yata nagiging vlogger. Makarinig lang ng kaunting marites o haka-haka or opinion, gagawa na sila ng balita. Marami pong gumagawa ng ganyan. Wala na po yung dating mga journalist noon. Alam niyo, nagpupunta ako sa Amerika at nagbabasa ako ng newspaper doon, lalong-lalo na yung Los Angeles Times dahil doon ako nakatira pag nandoon ako. At maganda po yung mga sinusulat ng mga journalist doon dahil titignan nila yung both sides, yung pros and cons, at saka meron silang talagang ini-interview na tao at tinetake note nila at mine-mention yung mga pangalan ng sources. So dapat ganun po yung journalism. Pero ang nangyayari ngayon, dahil sa social media, makarinig ka lang ng kaunting balita, kung ano-ano na yung nasa isip mo, kung ano yung judgment na binibigay mo sa mga tao tungkol dito sa mga balita, kung ano-ano na. Okay lang yung mag-criticize ka ng ginagawa ng isang politiko. Okay lang yon. Basta meron kang ebidensya. Yung ebidensya na yon is galing sa interview sa isang tao na merong direct observation sa ginawa ng isang tao. Witness ba? Credible witness. Pero yung mga statement na ganyan, talagang merong ano yan, tatak ng pipirmahan mo yan, may notaryo, pipirmahan mo yan sa harap ng isang abogado na nagsasabi na lahat ng sinasabi mo doon ay totoo
At pag napatunayan na hindi totoo, magkakaroon ka ng kaso na perjury. At mabigat po ang punishment itong perjury na ito. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Hindi pwede yon. Dahil ikaw ay manunumpa na lahat-lahat ng sasabihin mo ay totoo, yun pala, pagkatapos ng investigasyon, mapapatunayan na ito ay gawa-gawa lang. So, yun lang po, yun po ang titignan ng Kongreso kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong fake news. Alam niyo sa aming mga military, meron kaming tinatawag na psychological operations. Pero yung psychological operations yan, dinidirekta sa mga kalaban. Ito ay ginagawa sa mga lahat ng mga digmaan at lahat ng mga uri ng labanan dahil kinakailangan po yan ng laban ng news. So, hindi naman kami gumagawa ng fake news pagdating sa psychological operations. Sinasabi namin ng totoo, kung talagang natatalo yung kalaban, sasabihin namin yung totoo na natatalo sila. At nagpapakita kami ng ebidensya na meron silang mga sugatan, marami silang namatayan, ganon, and so on and so forth. Ganun po. Kasi ang PSYOPs, kinakalaban mo yung will to fight ng kalaban. So, ganun po yon. Pero hindi kami nagre-create po ng fake news. Ganun po sa military parlance ng psychological operations. Pero ngayon kasi, wala nang mga investigasyon, yung mga nakakalap nating impormasyon. Basta marinig natin na ganito ang ginawa ng isang tao, ilalabas mo kaagad sa social media. Kung minsan sumusobra, exaggerated yung kwento mo tungkol dito sa nangyari sa iyo. Ganun po nangyayari. Kaya ito, magkakaroon ngayon ng hearing, alamin dito sa mga vlogger na ito kung paano nila kinukuha yung mga balita, kung paano nila kinukuha yung mga impormasyon na sinasabi nila sa YouTube, sinasabi nila sa Facebook, sinasabi nila sa Twitter. So, alam niyo, wala namang masama kung kukuha kayo ng impormasyon sa talagang legit na kumukuha ng impormasyon at saka news report sources. Kagaya ng Inquirer, Philippine Star, at yung mga ABS-CBN, at saka yung mga TV5, GMA7. Kasi yung mga kumukuha ng news dyan, talagang lisensyado at hindi ilalabas ng mga news editors nila kung hindi totoo yung news. Ganun po. Pero ang nangyayari lahat na newscaster na, kahit na sino. Ang mahirap dito, pag ikaw ay nag-criticize sa isang tao, nagiging personal. Dapat yung i-criticize mo yung ginawa o yung action ng isang tao. Kaso dyan, pine-personal mo na yung criticism mo sa isang tao. Hindi pwede yon. Pwede yung mag-relay ka o repost ka ng isang balita galing sa mga legit na sources, okay lang yon. Okay din na magbigay ka ng critic or pagpupuna kung ikaw ay merong alam na basehan dito sa criticism mo. Ibig sabihin, pwede kang ikaw ay first-hand source ng, for example, corruption. Corruption, pinagbayad ka ng ganito sa isang bagay na libre naman, experience mo yon. Pwede kang magreklamo, yon ang first-hand. Ngayon, pag meron kang nakitang krimen na nangyayari, merong nire-rape or merong sinasaksak, pwede kang mag-report yon. First-hand observer ka at ikaw ay witness sa nangyayari. Okay yon. Pero pag kinuha mo lang na chismis at palalakin mo, ay iba yon. Hindi po tunay na news yon. So bukas,
maraming inimbitahan na resource speakers, resource persons para dito at sa sa totoo lang manonood ako sa live broadcast nito dahil sinabi sa news na live broadcast ito. Yung mga iba dyan, mga kaibigan ko sa Facebook, kasi nagbibigay sila ng mga kuro-kuro nila, obserbasyon nila sa nangyayari. Okay lang yun. Yun ang ano nila kasi may basehan sila. Meron silang nakikita na masama dahil first-hand observers sila at meron silang experience sa mga ganitong bagay. So malalaman natin bukas, exciting po bukas at ako po ay nag-iimbita sa inyo para panoorin niyo, para malaman natin kung anong asal na naman ng ating mga congressman. At saka tignan natin kung merong mako-contempt diyan kasi ang sabi ng isang imbitado nakikita niya trap daw ito. Sana hindi. Sana maliwanagan ang ating mga politiko kung ano talaga yung mga fake news. Pero ang ano ko lang yan, simple lang yan ang payo ko lang yan Huwag kayong maniwala sa mga mga na nababalitaan nyo sa mga hindi naman credible sources. Huwag na kayong maniwala diyan. Magbasa kayo ng periodiko, makinig kayo sa balita, at i-absorb nyo na lang yan. Huwag kayong gagawa ng opinion o kung ano-ano pa. Dahil yun po ang nakakasira. At saka, pag nag-criticize ka, huwag mong mumurahin yung tao. Bawal po yun, kabastusan yun. Huwag yung bastusin yung tao. Pwede niyo yung i-criticize yung ginawa niya, but never, never i-personal nyo at saka mumurahin nyo yung tao. Bigyan nyo naman ng galang yung mga politiko natin dahil sila po ay binoto ng ating mga mamamayan. So yun lang po ang aking balita ngayong araw na ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!